Siguro napanood nyo kagabi yung confirmation of charges hearing ng International Criminal Court patungkol po kay Tatay Digong. At gusto ko lamang pong maghatid ng konting mga komento doon sa mga naganap na pagsasalaysay ng dalawang panig. Yung prosecution at saka yung defense. At yung defense ay pinamumunuan po yan ni Atty. Nicholas Kaufman. At napakaganda po ng argumentong binanggit po ni Attorney Kaufman doon. Nakita naman natin yung mga pahayag ng prosecution panel. Nako, panay generalization yun. At wala silang maipakitang solid na mga ebidensya. Na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin sila ng mga ebidensya. At mga testigo na pilit po nilang dadalhin at magsasalaysay daw sa dahig doon sa International Criminal Court. So baliwanag na yung kanilang mga naunang mga witnesses o mga nagrereklamo o mga sinasabi nilang biktima ng patayan or extrajudicial killing ay hindi magtatagumpay yan kung susuriin natin yung kabuuan o kaya yung nilalaman ng mga testimony nila. Alinsunod na rin doon sa mga kanilang ipinasang mga affidavits kung ano man po yung mga nilalaman po noon. Pero doon sa pahayag ng prosecution, malabnaw na malabnaw yung kanilang mga binabanggit. Hindi nila ma-establish yung malawakan na pagpatay na ginawa. Kasi yung war on drugs ay or war on illegal drugs ni Tatay Digong, it was a campaign against drug dealers, against hindi sa drug addict, against drug dealers, yung mga drug manufacturers na kung saan-saan nanggaling. May mga nanggaling sa China, may nanggaling sa Thailand, may nanggaling sa Mexico, may nanggaling pa sa Colombia na dinadala nila rito yung droga. At maraming mga sangkot na mga opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga ibang mga matataas na mga opisyal ng military at mga pulis, na nabanggit noon na sila yung mga involved, mga protector, at may mga negosyante rin dito. May mga politiko rin pong mga nasangkot. Yun ang tinatawag nating war on drugs, hindi yung war against addict. Kasi sabi nga ni Tatay Digong, yung addict, baka kwan yan, sakit din yan, nabiktima sila. Kaya mahigit pong 1 milyon na mga Pilipino po ang na may mga addiction sa illegal na droga, ang na-rehabilitate ni Tatay Digong. May mga naganap na patayan na nai-report ng PNP, pero hindi malawakan na katulad ng binabanggit nilang 30,000 na mga pinatay o 40,000 na namatay. Sa record sa talaan po ng PNP, yung mga napatay po mga 6,000 po yan. Pero hindi po yan dahil sila po ay salvage or extrajudicial killing. Nagkaroon po talaga ng mga inkwentro, lumaban po yung mga yan. Kaya po nagkaroon ng mga namatay. Pero hindi po systematize killing na katulad ng genocide na ginawa nung panahon ng Second World War. Ginawa ng mga Aliman sa mga Hudyo, o kaya yung ginawa ng mga ibang mga diktador sa Africa, yung mga labanan ng mga iba't ibang mga lahi ng mga Black Africans diyan sa iba't ibang mga bansa po dyan sa Africa. Dito po sa war on drugs, sinabi nga ni dating Solicitor General at naging Secretary of Justice, no, si Justice Guevara, na iyon ay isang programa. It is a program in order to discourage the use of illegal drugs in this country at in order to give warning to those involved doon sa malawakang pagmamanufacture ng illegal na droga. Natigilan nila yon. Kaya maganda po ang nangyari nun sa tinatawag nating war on drugs. Katulad ng sinasabi natin, war on poverty. Parang ganon. Gera, labanan natin ang kahirapan. No? War on illegal drugs. Ganon din po yun. Pero ito ngayon, pinipilit ng prosecution, pinipilit ng mga opposition o pinipilit ng mga tumutulig sa nagkri-criticize kay Tatay Digong at saka sa mga Duterte na yung war on drugs ay talagang extrajudicial killing na papatayin mo na lang basta na pagsuspitsa na addict, papatayin. Wala silang makuhang ebidensya o kay mga testigo na magsasabi ng ganon.
At pinipilit din po nilang ikabit doon sa mga ibang mga opisyal ng pamahalaan na naglingkod sa panahon ni Tatay Digong, katulad ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at yung mga ibang mga retirado ng mga general ng pulis na kanilang pong ikinakabit at pinipilit na ma-issuehan din po ng warrant of arrest. Kaya pag pinanood po ninyo, ulitin po ninyo, nasa YouTube po yun, panoorin po ninyo yung argumento ng prosecution, yung kanilang mga pinahayag. Nako, mababaw yun. Kaya nung magsalita si Attorney Nicholas Kaufman at binanggit po niya yon, ang kanyang posisyon, ay maliwanag na political prosecution. Politika ang dahilan kung bakit si Tatay Digong ay nadala po dyan sa dahig. Talaga pong may rendition, extrajudicial rendition o kidnapping ang ginanap. At dahil nga po yan, ay dahil ang administrasyon sa kasalukuyan, nais po nilang burahin ang mga Duterte sa larangan ng politika. Dahil ang mga Duterte, hindi nawawala po yung tiwala ng taong bayan. Hindi nawawala yung pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong at kay BP Sara. At nakikita nila itong mga politiko ngayon na gustong manatili sa pwesto at yung mga kaalyado nilang mga negosyante na nakikinabang ng husto ngayon dito sa kasalukuyang administrasyon na hindi dapat makabalik ang mga Duterte at mabura ang mga Duterte sa larangan ng politika. Kaya ginagawa nila lahat ang paraan. At nang sa ganon ay masiraan ang mga Duterte, hindi na makabalik ng buhay dito si Tatay Digong. Maisama pa rin yung mga kaalyado ni Tatay Digong na madala dyan sa dahig at sila po ay madimanda rin po dyan. At yung mga iba pang mga iwan dito, katulad po natin, kasama po tayo sa listahan ng mga kakampi ni Tatay Digong na gusto po nilang mawala sa larangan ng politika. Kaya si Attorney Kaufman, yung kanyang mga pinahayag, nakapansin po natin talaga po naman kung ikaw po ay talagang patas na huwes, patas na ikaw ay isang judge. Sabi nga niya, the prosecution cannot present concrete argument in order to really make their position stand in the closest scrutiny of the evidence that will be presented in trial. Because this is a court of law. This is a court of law and not a court of public opinion. Hindi ito politika. Sa ngayon, nako, maliwanag na maliwanag, mga minamahal na kababayan, na ang intention po talaga ng pagpapadala kay Tatay Digong ay politika. It is politics. Wala nang pong iba. At pinipilit po itong mga kalyado ng administrasyon at yung mga dating kalaban ng Marcos administration, ng mga pula, mga dilaw, mga pink, lahat po yan nagkakaisa po sila dahil takot po sila dito sa kulay luntian ng mga Duterte, yung kulay buhay na berde ng mga Duterte ni BP Sara. Kaya abangan po natin ang mga susunod pang pangyayari, mga minamahal na kababayan. Ang aking kahilingan po, ipagpatuloy po tayo magdasal. Ipagdasal po natin si Tatay Digong, ipagdasal po natin si BP Sara, ipagdasal po natin yung mga abogado na tumutulong kay Tatay Digong na sana po ay magkaroon po ng kaliwanagan. At pagdasal din po natin yung mga huwes ng ICC na yung kanilang kaisipan at ang kanilang post-damdamin ay kaagad po nilang maintindihan. At nang sa ganon ay mapalaya nila si Tatay Digong. So iyon po ang magagawa po natin ngayon. Alalahanin po natin tayo pag maging tayo Kristiyano, Muslim, kung ano man po yung paniniwala natin. Alam ko po na kayo ay naniniwala sa Panginoong Diyos, sa pong may kapal. Ipagdasal po natin ang mga taong sangkot dito. At pati na rin po, ipagdasal na rin po natin yung mga nag-aakusa at gumagawa po ng kung ano-anong istorya laban po kay Tatay Digong. Na sana maliwanagan ang kanilang kaisipan na hindi tama po ang kanilang ginagawa. So tulungan po natin si Tatay Digong at sa pamamagitan ng ating pagdarasal para sa kanyang patuloy na magandang kalusugan kahit na po medyo may edad na po siya at mahina, ay kailangan pa rin po niya yung tulong natin. Yun lamang po ang magagawa natin sa kasalukuyan, mga minamahal na kababayan. At siyempre, huwag po nating iwawala yung suporta natin kay Tatay Digong, ang suporta natin sa mga Duterte, lalong-lalo na po kay Vice President Inday Sara. So yan lamang po, mga minamahal na kababayan. Kaya po ako nag-live para lang po maibahagi yung aking saluubin at yung aking opinion, obserbasyon doon sa naganap na confirmation of charges hearing
na napanood po natin kagabi. Nakakapagtaka nga lang, yung mainstream media na naman dito sa ating bansa, yung mga television at saka radio stations na malalaki dito sa ating bansa, ay hindi man po nila inilabas yung kabuuan ng mga pinahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. Piling-pili lamang po yung kanilang mga pinibigay. Pero pag papansinin po ninyo mga pinalabas po nila, ang bias po nila ay talaga po laban sa mga Duterte. So hindi bale, yung ating mga kababayan naman pong nasa social media, lahat po kayo na mga vloggers na naniniwala sa tunay na katarungan at magandang pamumuno sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong mga paglabas at pagkomento. Napakaganda po ng inyong pong ginagawa. Mabuti na lamang po at meron tayong social media na maasahan. So sa ngayon, paalam muna mga minamahal na kababayan at magandang umaga po sa inyong lahat.